Sige, isang mapagpalang gabi ho sa ating lahat at sa ating Panginoon at, at tayo po'y mag-umpisa na. Tayo po muna ay manalangin. Ama naming nasa langit, Lord, makapangyarihan sa lahat, kabanal-banalang Diyos, Lord, ang Diyos na dakila sa aming buhay, ang Diyos na tapat sa amin, na hindi nagkukulang, Panginoon, na hindi bumibigo sa kanyang mga pangako, Panginoon. Salamat po sa napakayamang presensya nyo ngayong gabi, Panginoon. Salamat ho sa patuloy niyong pagsama sa amin, Panginoon. Salamat ho sa inyong katapatan sa aming buhay, Panginoon. Salamat po sa kasaganaan ng inyong mga biyaya, Panginoon, na patuloy niyong ibinubuhos sa bawat isa, Panginoon Lord. Salamat ho sa katagumpayan ng mga gawain sa buong maghapon, Panginoon. Salamat ho sa inyong banal na Espiritu na patuloy hong kumikilos sa aming buhay. Patuloy niyo kaming pinupuno nito, Panginoon. Kayo lamang po ang aming kasapatan sa aming buhay, Panginoon Lord. Salamat po sa lahat-lahat, Panginoon Lord. Dalangin ko po ngayong gabi, patuloy ho kayong sumama sa amin, Panginoon. Patuloy ho kayong pumagitna sa amin sa aming pag-aaral ng inyong mga salita, Lord. Kayo po ang patuloy na magpaunawa nito sa amin sa pamamagitan ho ng inyong banal na Espiritu, Panginoon. Kayo po ang patuloy na mangusap sa amin, Panginoon. Kayo po ang humipo sa aming puso at isipan. Ang mga aming maibahagi ay mga mensaheng nagmumula lamang sa inyo, at hindi ho sa sarili lang naming kaalaman, Panginoon. Salamat ho, Panginoon, sa lahat-lahat, Panginoon. Dakilang Diyos, Panginoon, Lord. At dalangin din ho namin yung mga kapatid namin na wala pa ngayon. Kayo pa rin ho ang patuloy na tumulong sa kanila, Panginoon, upang makapagtapat ho sa inyo. At kami rin naman ho, Panginoon. Tulungan niyo kaming lahat na magawa naming pagtapatan ang aming ministeryo sa inyo, Panginoon. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, Jesus, Lord. Salamat, Panginoon, sa patuloy niyong pangungusap sa amin, Panginoon. At ngayon po, sa inyo namin pinagkakatiwala ang lahat. Maging po ang gawain ito na itinalagay niyo sa bawat isa, Panginoon. At ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Lord at dahil po sa ating Panginoon ay naging matagumpay ho ang ating 21st founding anniversary. At napakabuti po ng Panginoon kasi po dumating po yung naimbitahan ko po na mga lingkod din ho ng Panginoon sa Tanay, na sila po ay regular na bumibisita doon po sa kapatiran natin doon, na meron hong malulubhang sakit mag-asawa po yun na napakabuti po ng Panginoon, at sila po ang ginagamit ng Panginoon para i-monitor ho yung health nung mag-asawa, na kasi po sila po ay duo, yung isa pong pastor at isa po naman ay doktor, na siguro po yung doktor ay retired na, at ayun po, at yun po yung ministry ho nila, na sila po ay nung dati raw po ay sila po ay sa Mindanao, sa doon po sa yung lugar po sa Mindanao kung saan may mga naggegera, at naikwento ho nila sa amin na minsan daw ho ay sila daw ho ang kinasangkapan ng Panginoon para pigilin yung dalawang partido na naggegera, na sila po ay dumaan sa gitna ng nung mga ganun, at ganun nga po, at napakabuti ng Panginoon sa buhay ng bawat isa, at talagang ganun, at kasi nga po talagang ang Panginoon talaga yung tumutugon sa mga pangangailangan ng nating lahat, at ganun po yung nangyari sa mga kapatid natin sa pananampalataya doon, na kasi talagang nahihirapan na sila sa budget, sa pagpapa-check up na ganun, at sila po yung yung pumupunta ron para
i-monitor ho yung blood sugar, yung mga ganun-ganun po baga na ano. At yung sila po yung nahihinga ng libreng consultation patungkol nga ho sa kanilang nararamdaman, sa kanilang nararanasan. At ayun po, at napakabuti ng Panginoon kasi talagang hinipo ho ng Panginoon yung kanilang puso na talagang umattend nung ating founding anniversary. At napakabuti po ng Panginoon, at yun nga po, at natapos ho tayo ng nasa oras at wala na ho binayarang extra charges. At ayun po, at nakapagligpit naman ho ng maayos at nakauwi ng maayos at narito na po sa bahay. At ayun nga po. At ngayon po, dito na po tayo sa Exodus, sa Leviticus chapter 3. At ito nga po ipatungkol dun sa handog para sa mabuting relasyon. At ayun nga po, yun nga pong handog sa mabuting relasyon. Kung atin pong pinag-aralan yung mga nakaraang simula po chapter 1 ay na ito po, tatlo po ito ang handog na sinusunog, handog ng pagpaparangal sa Panginoon, handog para sa mabuting relasyon, at sa mga susunod pa po ay yung handog sa paglilinis, at handog sa pagbabayad ng kasalanan. At ayun nga po, at makikita ho natin na talagang kung atin hong patuloy na pag-aaralan ay ito pong mga seremonyang ito, lahat po ito ay hindi ho pwedeng magkahiwa-hiwalay. Isa po itong process para ho sa para ho sa kapatawaran ng kasalanan ng mga Israelita, at pati na rin po nung ating mga propeta, yung mga nagawang magtalaga ng buhay para sa ating Panginoon. Na ganun nga po. At dito po, at pa-overview tayo para ho malubos ho nating maunawaan yung patungkol nga ho dito. Basahin ho natin yung sa Bilang chapter 6 verse 14. Ay, 13 po muna. Ito ang 12b pala. 12b, sorry po. Kailangang italaga niyang muli ang kanyang sarili hanggang sa matapos ang kanyang panata, at magdala siya ng lalaking tupa bilang handog na pambayad ng kanyang kasalanan. 13. Ito ang kanyang dapat gawin kapag natapos na niya ang kanyang panata bilang Nazareno. Kailangang dalhin siya sa pintuan ng toldang tipanan. 14. Doon maghahandog siya sa Panginoon nitong mga sumusunod, mga hayop na walang kapintasan, isang lalaking tupa na isang taong gulang bilang handog na sinusunog, isang babaeng tupa na isang taong gulang din bilang handog sa paglilinis, at isang lalaking tupa bilang handog para sa mabuting relasyon. At bukod pa rito, maghahandog rin siya ng mga handog bilang pagpaparangal sa Panginoon. Mga handog na inumin at isang basket na tinapay na walang pampaalsa na ginawa mula sa magandang klaseng harina. Ang ibang tinapay ay makapal at hinaluan ng langis, at ang iba naman ay manipis na pinahiran ng langis. At ang pari ang maghahandog nito sa Panginoon. Ihahandog niya ang handog sa paglilinis at ang handog na sinusunog. Pagkatapos ihandog din niya ang lalaking tupa bilang handog para sa mabuting relasyon, kasamang isang basket na tinapay
na walang pampaalsa, at ihahandog din niya ang mga handog bilang pagpaparangal sa Panginoon at ang mga handog na inumin. At ayun nga po, napakalinaw ho dito na talagang lahat ho nung seremonyang ito, yung mga paghahandog po ito ay talagang magkakaugnay siya. Na ganun nga po, syempre kailangan po talagang una yung na sa po siya yung pagsusunog ho, yung dito po yung sumisimbolo sa ah, kasi po, di ba nga po, kung ating babalikan, ang mga sinusunog ho dito, yung mga parte ng katawan ng tupa na marurumi, yun nga po, yung taba, yung mga, yung mga, yung taba sa buntot, tapos yung pong mga laman loob, yung mga maliliit na atay, na ganun nga po, yun po yung sumisimbolo ho sa ating mga kasalanan. At ayun naman po yung yung naman po sa na ganun nga po sa paghandog para sa pagpaparangal sa Panginoon, na dito yung yung ang ginamit po dito yung mga yung tawag dito, yung pong mga first fruit na ganun nga po. At kung ating pong babalikan ay di ba nga po yung po, yung mga first fruit ay hinahaluan ho ng asin, at yun nga pong asin ay sumisimbolo ho sa walang hanggang tipan ng ating Panginoon sa atin, at sa mga Israelita. At kalakip ho nun ay yun po ay sumisimbolo sa pagpupurify ng Panginoon sa mga Israelita. At yun nga po sa handog sa mabuting para sa mabuting relasyon ay yung peace offering. At kung atin pong papansinin, sa mga panahong yun, ang pare po ang naghahandog nito para sa Panginoon. Ihahandog niya yun na ganoon nga po. Pero sa atin po ngayon, tayo po nasa nasa last days na. At ito po yung nag-umpisa nung matapos mamatay ho nung ating Panginoong Hesus at muling mabuhay. Na simula nun, hindi na ho ganito ang ginagawa, ang way na ho natin ng pagtatalaga ng buhay sa Panginoon. Di ba nga po yung sa Romans 12:1 natin na kailangan ho nating ihandog ang ating sarili bilang yun nga, ialay natin ang ating sarili bilang handog na buhay na malinis, walang kapintasan at kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Ito po yung pinaka magandang paglilingkod sa ating Panginoon. Yun po yung pinakang nakakarapat-dapat na paglilingkod sa ating Panginoon. At ngayon po, kung atin pong ihahambing na ganoon nga po, totoo po na ang New Testament ay ang pagdating ho ng Panginoon, hindi siya naparito para hindi ipawalang bisa para po hindi ho naparito ang ating Panginoon para ipawalang bisa ang mga kautusan na ibinigay ng Panginoon kay Moises, kundi para ito ay tuparin at pagtibayin. At ngayon dito po, kung ating papansinin ho na sa ngayong panahon na 'di ba sa atin sa paghahandog ng ating buhay yung pag-aalay ng ating buhay bilang handog yung pag-aalay ng ating sarili bilang handog na buhay sa Panginoon, ay syempre kailangan talaga nating unang-una, ang kailangan ho natin ay yun nga po na tayo ay once na makakilala ho sa ating Panginoon, yun nga po yung sa pagsusunog natin ay yung pagsusunog ng ating handog sa pagsusunog, yun po yung ginagawa natin na kailangan ho nating pagsisihan lahat ho ng ating mga kasalanan. At yun nga po, 'di ba, ang pagsisisi po ay hindi lamang po yun yung yung i-confess natin sa Panginoon
yung ating mga kasalanan, kailangan ho natin talagang talikuran yung luma nating pagkatao na dati ay namumuhay sa kasalanan. Talagang tatalikuran ho natin yung kasalanan na pagsusumikapan ho natin yun na ganun nga po na at sa pag-aalay ho natin ng buhay sa Panginoon na at at ayun nga po sa yung sa handog ng pagpaparangal sa Panginoon, 'di ba nga po, yung sa asin, 'di ba? Na kailangan ho tayong maglingkod sa ating Panginoon na ganoon nga po, na maging asin ho tayo dito sa sanlibutan na tayo po ang magsilbing liwanag sa ating kapwa na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, na tayo ang pagmulan ng buhay na nagmumula sa Panginoon. Tayo yung yung maging instrumento ng Panginoon para pagmula ng buhay na walang hanggan na ipinangako sa atin ng Panginoon. At ayun nga po, at kasunod ho nun, 'di ba? Kailangan talaga ho na na mag-ano tayo, maging instrumento ho tayo para dapat kailangan dapat tayo talaga bilang mga Kristiyano, kailangan mamunga ho tayo. Mamunga tayo bilang mga Kristiyano, hindi yung sasarilihin lang natin yung napakagandang napakadakilang biyaya sa ating Panginoon, yung kanyang pangako na buhay na walang hanggan. Kailangan natin ibahagi ho yun sa lahat ng tao na dapat hindi ho tayo mamili. At yun po yung yung sumisimbolo doon at sa handog para sa mabuting relasyon na dito kung ating aanuhin sa handog ang dito po sa handog ng kukuha ang isang bahagi ng susunugin para sa Panginoon, kukuha rin siya ng taba at peace offering na talagang kailangan ho talaga nating talagang magpatuloy sa ating paglapit sa ating Panginoon, na magsumikap ho tayo talaga na kailangan magpakasipag ho talaga tayo sa pagpapalago ng ating pananampalataya sa ating Panginoon sa pamagitan ho ng patuloy na pag-aaral ng kanyang mga salita. At yun po kasi talaga yung magiging fuel natin sa araw-araw natin para talagang hindi tayo magkulang sa Panginoon. Kumbaga, yun po yung pagkain natin araw-araw. Yun nga pong salita ng Diyos na patuloy na kumikilos sa ating buhay at patuloy hong bumabago sa atin upang tayo maging kagaya ho ng ating Panginoong Hesukristo. At ayun nga po, tapos at ayun, kailangan talaga ho nating pasanin yung ating krus na nakaatang sa atin, na gawin natin yung mga responsibilidad na nakaatang sa atin at maging maging daluyan ng pagpapala na mula sa ating Panginoon para sa ating kapwa. At ayun po, at patuloy ho nating pag-aaralan yung mga susunod pang chapter at napakabuti po ng Panginoon at talagang pinapatunayan ho sa atin ng Panginoon na talagang naparito ho siya para hindi ho para ipawalang bisa yung mga nasusulat sa Old Testament, kundi para tuparin niyon at pagtibayin at purihin po ang Lord. At ngayon po ang magbabahagi naman po ay si Sis Ira. Sige po, isang pagpalang gabi po sa bawat isa, lalo't higit po ay sa Panginoon. Sa akin po ay sa Leviticus chapter 3 verse 16, sabi po dito, lahat ng ito ibibigay niya sa pari at susunugin sa altar bilang pagkaing handog upang ang usok nito'y maging mabangong sa inyo kay Yahweh. Lahat ng taba ay kay Yahweh. And po, salamat po sa salita po ng Panginoon at bigyan pansin po natin dito yung mabangong samyo sa harapan ng Panginoon. At tayo bilang mga mananampalataya ay nabiging mabangong samyo sa harapan ng Panginoon, lalo't higit pag ang ating pambuhay ay natatagpuan ng Diyos na iniaali at pinaglilingkod natin sa Kanya. Tandaan po natin
nagiging mabangong samyo tayo sa harapan ng Panginoon. Hindi lang base sa nakakapaglingkod ka, kundi base sa kung gaano ka katotoo at katapat sa paglilingkod mo sa Panginoon. Amen. Kung gaano katotoo yung bawat paggawa mo para sa Kanya. Kasi maraming pwedeng, ang mga tao, pwede natin sabihin na naglilingkod tayo. Ano po? Kahit yung mga Romanong Katoliko, pwede rin nilang sabihin naglilingkod din sila. At yung mga iba pang nananampalataya. Pero yung pinakang mabuti doon ay gaano ito katama para maging mabangong samyo ito sa harapan ng Panginoon. Gaano ito katama para masabi natin na nakakaabot niya sa Panginoon yung mga paglilingkod na mayroon tayo. Kasi ang sabi doon, yung bawat paghahandog daw natin ay kagaya ng usok na bababangong samyong nakakarating sa Panginoon. Kaya tulungan po tayo ng Panginoon na laging makapanatili at makapanahan ng totoo sa presensya ng Panginoon, ng totoo sa ating mga paglilingkod at bawat paggawa para sa Panginoon. Huwag nating hayaan na ang bawat paglilingkod natin ay maging ingay at basura lang sa harapan ng Panginoon. Di ba sabi niya, huwag nating hayaang maging alingaw-ngaw. Di ba po, pag alingaw-ngaw yung ingay lang, o yung hindi maganda sa pandinig, yung paulit-ulit, masakit sa tenga. Huwag po tayong maging ganun sa harapan ng Panginoon. Sa halip po, ang sabi doon, maging mabangong samyo tayo sa harapan ng Diyos. Kalugod-lugod, gaya-aya, banal, katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon. Kaya tulungan po tayo ng Panginoon dahil hindi naman tayo magtatagumpay kung sarili lang din natin tayo aasa. Sa halip ay sa Panginoon po tayo humingi ng lakas sa ating paglilingkod at tanging ang Diyos lang din yung paghandugan natin. Kaya sa Diyos po yung papuri at pinakamataas na pasasalamat. Amen. Purihin po ang Lord sa buhay ng ating kapatid. At ayun nga po, naalala ko po yung, nakalimutan ko po yung verse na ganun nga po, na di ba meron pong mga tao na nagsasabi na sila ay lingkod ng Panginoon, sila ay merong magandang relasyon sa ating Panginoon, pero hindi naman ho nakikita sa bunga. At ayun po, na isang patunay doon yun nga po yung mga ganun na, opo, naglilingkod sila sa Panginoon, pero hindi po sa pamamaraan na itinuturo ho ng ating Panginoon, kundi sa sarili lang nilang kaisipan na ganun na minsan mali yung kaisipan, naglilingkod sila pero iba yung motibo, hindi maganda yung motibo, na ganun, na napakaganda ho talaga, na kasi ano lang po tayo may iwasan lang ho natin yung mga ganun, yung mga maling kaisipan, kung tayo po ay nagsisikap talaga na talagang magpatuloy sa pag-aaral ng ating salita ng Diyos. Na kasi yun po talaga yung yun po talaga yung pinakang pagkain natin bilang mga Kristiyano, na kung gaano tayo kalakas kumain ng mga pagkain na ayan, yung mga kanin, ulam, ganun, breakfast, lunch, dinner, tapos mga merienda, dapat mas malakas ho tayong kumain ng mga pagkain espiritual na nagmumula sa ating Panginoon. Na ganun nga po, kung tayo laging ganun, hindi ho tayo maliligaw, hindi tayo magkakaroon ng talagang maiiwasan natin na magkasala, na sa tuwing tayo lalapit sa Panginoon ay ayun na naroon ho yung kaluguran niya sa atin, na talagang sa lahat ho ng ating ginagawa ay kahit na minsan ay labas na patungkol sa mga kumbaga mga sekular na gano'n, na ba magtatrabaho tayo sa sa palayan, o di kaya naman sa isang company na gano'n. Kung ang iniisip ho natin ay ginagawa natin yun para ho parangalan ng ating Panginoon, ay ayun, nalulugod ho siya sa atin na ganun. Tapos na andun na talagang napapatunayan na talagang, Lord, ito po yung ginagawa ko para parangalan ng inyong pangalan. At talagang bukal sa puso ng isang tao yung ganun, ay yun talagang ganun nga po. Hindi kagaya ng iba na
kagaya rin natin nung mga panahon na hindi pa ho tayo nakakakilala sa Panginoon, na talagang gano'n na minsan mag-ano tayo, mag sasamba, o di kaya naman ay magtatayo sa harapan na gano'n na pero hindi tama yung puso, ay ayun na yung mga ginagawa nating gano'n ay nakakasulasok sa pang-amoy ng ating Panginoon. At hindi ko ho nabanggit kanina, 'di ba? Nabanggit ho natin kanina na ang mga pari po ay yung mga pari ho nung sila yung sa angkan nila Aaron, yung pong naghahandog sa Panginoon. Sa atin po sa panahon ngayon, ang naghahandog sa ating Diyos Ama ay ang ating Panginoong Hesukristo mismo. Kasi siya po yung siya po yung dakilang pari natin na magpakailanman. Siya po yung kataas-taasan nating pari na gano'n na kaya nga po napakahalaga na pagka tayo lumalapit sa Panginoon, ang ginagawa ho nating tagapamagitan ay ang ating Panginoong Hesukristo. At ayun po, purihin ho uli ang Panginoon sa buhay ho ng ating kapatid, at ang susunod naman po magbabahagi ay si Sis Biena. Sige po, mapagpalang gabi po sa bawat isa, lalo't higit po sa ating Panginoon. At yun po ay nasa Exodus chapter 3 na po tayo. Biyaya po kagabi. Ito din po ay patungkol. Ito po ay patungkol sa muling paghandog po muli sa ating Panginoon. At ang napili po dito ay yung verse 1. Sabi po dito, kung iaalay na handog, pangkapayapaan ni isang baka, maging babae o lalaki man, kailangan ito'y walang kapintasan. At pagtuunan po natin yung pansin dito na yung sinasabing kailangan ito'y walang kapintasan. Dahil po kahapon, di ba po, na-share ko at naibahagi ko po na wala tayong ibang bagay na mabuti na maibibigay sa Panginoon, kundi yung buhay po natin ay may-ari natin sa Panginoon. At ngayon po, isang mensahe na naman po ang binigay sa atin ng Panginoon, at yan ay yung grabe yung katotoo. Grabe sila yung sa panahon pong ito, sa Leviticus chapter 3, ay grabe yung grabe katotoo yung paghahandog nila sa Panginoon. Kasi di ba po, yung paghahandog sa Panginoon ay napakahalaga po sa Panginoon. At grabe sila maging dedicate doon. Grabe yung pagsunod po nila doon sa kautusan na yun, yung paghahandog sa Panginoon. At ang bagay po na pinaunawa po sa akin ng Panginoon ay maging ganun tayo. Amen. Maging ganun yung katangian natin. Nasabi nga po kanina ni ate ay maaaring masasabi na naglilingkod tayo, nakikita tayo lagi nasa church, nakikita tayo na may ginagampanan, may mga ministry, pero ang totoo, gaano ba tayo katotoo sa paglilingkod natin sa Panginoon? Kasi dito po sa ating pong pinag-aaralan, yung mga lingkod ng Panginoon dito ay grabe sila sumunod sa Panginoon. Grabe katotoo yung paglilingkod nila at pagsunod nila sa Panginoon, yung paghahandog nila sa Panginoon. At sabi ko nga po kahapon, walang iba tayong maihahandog sa Panginoon kundi yung buhay natin, ialay natin sa Panginoon. At ngayong gabi naman po, ang kapahayagan po sa akin ng Panginoon, kung iaalay natin, sabi po kahapon, iaalay natin, yun lang yung maiaalay natin sa Panginoon, yung buhay natin ngayon, yung buhay natin. Ngayon naman po, kung maiaalay natin yung buhay natin sa Panginoon, ang tanong po ngayong gabi, gaano ba katotoo yung paglilingkod mo sa Panginoon? Gaano katotoo yung maihahandog mo yung buhay mo sa Panginoon? Kasi di ba nga po, yun lang yung maibibigay natin sa Panginoon na pinakamabuti, yung buhay natin na nakalulungkod sa Kanya. Yan po, sa bawat pagtayo natin, sa bawat paglilingkod natin, ay talagang dapat nandun talaga yung katotoo. Yung totoo talaga tayo naglilingkod sa Panginoon.
Kasi sabi nga po kanina, maaaring alam na naglilingkod ka sa Panginoon. Opo, natayo ka sa Panginoon. Pero hindi pala yun nakalulugod sa harapan ng Panginoon. Di ba po nakakalungkot ng ganyan? Kaya naman po, sa bawat isa sa atin, naisin po natin na maging yung lahat ng ginagawa natin sa Panginoon ay maging mabangong sa Diyos. Sabi nga po kanina, at maging kalugod-lugod po sa ating Panginoon. At salamat po sa Panginoon, sa Diyos bibigyan mataas sa papuri. Amen. Purihin ho ang Panginoon sa buhay ng ating kapatid. At ayun nga po, talagang makikita ho natin kung gaano ho ka-dedicated yung mga Israelita ng mga panahong yon patungkol nga ho sa paghahandog sa Panginoon, na pagtatalaga nila ng buhay, na ganun nga po, na talagang hindi basta-basta. At kahit ganun ay ganun din naman po tayo, dapat ganun tayo, kasi talagang ganun nga po, na parehas lang naman ho yung parehas lang ho yung motibo o ng isang Kristiyano, pati na rin ho nung mga panahon na yon ng mga Israelita, ay gusto lamang po naman natin, kaya po nagagawa nating ialay ang ating buhay sa Panginoon, kasi talagang mula ho nung tayo nakakilala sa Panginoon ay ganun na, talagang nauunawaan natin yung lahat kung bakit po natin kailangan sumunod sa Panginoon, kung bakit ho kahit napakahirap ay kailangan ho natin, kahit hindi natin alam kung ano yung kahihinatnan sa kinabukasan, ay kailangan ho nating sumunod, kasi yun ho yung nararapat yun po yung yung karapat dapat na paglilingkod sa ating Panginoon, na gawin natin yun ng bukal sa ating kalooban, na hindi napipilitan, na gano'n, na hindi ginagawa yun para magpasikat o maparangalan ng mga nakapaligid sa atin, na gano'n. Kaya po ayun, na manatili ho tayong grounded sa ating Panginoon, na ayun, na talagang, kasi kung kagaya nga ho, 'di ba, nakaraan, 'di ba, sinasabi natin na may mga nagsasabi na na napakahirap daw hong labanan ng kasalanan. Opo, totoo yun. Mahirap po talagang labanan ng kasalanan. Pero kung tayo po ay masyado ho tayong busy sa sa pagsunod sa ating Panginoon, masyado ho tayong busy sa paghahabol sa ating Panginoon, ay talagang hindi na natin kailangang labanan yung kasalanan. Hindi natin kailangang labanan, kasi ang Panginoon ho mismo ang lalaban para sa atin. At kung ganun, talagang hindi tayo magkakasala, na kasi talagang lagi tayong nakapokus sa ating Panginoon, na hindi ho natin pinapansin yung mga pagkakulangan ng ating kapwa, at pati na rin ho yung kakulangan natin bilang tao, na ganun. Kasi nakapokus ho tayo sa Panginoon. Although talagang may pagkakataon na makikita natin, pero hindi na natin para bulayin pa po yun, na yung ibabad natin yung ating kaisipan patungkol ho doon, na naroon. Opo, minsan sasagi sa ating isip, pero ilang segundo lang ho yun, pero nandyan na po yung Holy Spirit na kumikilos sa atin, na nare-rebuke natin yung mga ganun, yung mga maling kaisipan, na ganun, pero yun nga po, kasi yun po yung essence nung prayer. Dahil po sa prayer, ayun, patuloy ho tayong nakakapagsisi sa mga ganun, na syempre sa kaisipan lamang ay ayun, talagang nagagawa na natin agad na solusyonan yun, na talagang iwasan natin na magkamali. Kasi kung yun ay lalabas pa sa ating bibig o magagawa natin, ayun, mas mabigat hong kasalanan iyon, na ganun nga po. Although ang kasalanan ay kasalanan, maliit man o malaki, yan ay
pantay lang ho sa ating Panginoon. Pero ayun, kasi talagang ayun, napakahirap ho talaga pagka nagmanifest na ho yun sa ating actions, yung mga nasa isip natin. Kaya napakahalaga ho talaga ng lagi ho nating bantayan ang ating sarili na huwag tayong magkulang sa Panginoon. Kasi kahit gatiting na pagkukulang lang yan, ay naandyan ho lagi ang dyablo para tayo ay kargahan ng mga kasinungalingan na nagmumula sa kanya doon nga po sa dyablo. Na kaya ayun po, patuloy ho tayong maglingkod sa Panginoon ng may katapatan, patuloy ho tayong magbantay sa ating sarili. At yun po, purihin mo ang Panginoon. At baka po meron pa pong gustong magbalik ng papuri at parangal sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Sige po, at ganun nga po, at dito na po nagtatapos ang gawain na itinalaga ho sa atin ng Panginoon. At talagang ganun nga po, at lahat po ay talagang napagod din kasi maghapon po tayong nag-celebrate at naging abala rin, at tayo lahat po ay merong naging part bilang mga lingkod ng Panginoon. At syempre ganun din naman po yung iba, kahit na ayun po ay kasi mahirap din ho talaga yung ginawa. Lahat po naman ay nahirapan at napagod kasi hindi ho biro yung ganun na celebration na maghapon. Yung karamihan po talagang sa malalayong lugar pa nagmula na ganun. At syempre talagang alam naman ho natin na talagang hindi ganun kadali ang magbiyahe, na kahit naman po sa malapit na lang, mga dito lang din po ay talagang nakakapagod din ho na ganun nga po. At purihin po ang Panginoon. At ngayon po inaanyahan ko po si sino ba yung si Sis Biena para pangunahan tayo sa pangwakas na panalangin. Sige po. Salamat po sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Tayo po ay pumikit at damhin natin yung presensya ng ating Panginoon. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw yung Diyos na banal, Panginoon. Ikaw yung Diyos na hindi nagbabago. Ikaw yung Diyos na tapat noon, ngayon at magpakailanman. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa maghapong ito, Panginoon, na patuloy na ikaw yung nagtagumpay, Panginoon. Ikaw yung sumama sa bawat isa, Panginoon. Ikaw yung nagpuspos sa amin ng inyong banal na Espiritu, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa, Panginoon, na patuloy na naglalaan ng oras, ng panahon, Panginoon, ng kanilang buhay, Panginoon, para makapag-aral ng iyong salita. Salamat, Panginoon, sa mga aral na aming natanggap, Panginoon. Tulungan mo po yung bawat isa, Panginoon, na ito'y mapagyaman namin sa aming mga buhay, Panginoon. Lalo tigit ay maibahagi namin, Panginoon, ito sa mga taong na kinakailangan ng kaligtasan. Panginoon, salamat sa maghapon ito, Panginoon, sa naganap na kanina na Foundation Day, Panginoon, ng buong Mountain High Faith Church, Panginoon. Salamat sa tagumpay, Panginoon. Salamat sa kagalakan, Panginoon. Salamat sa pagsama mo, Panginoon, dahil ikaw yung nagtagumpay sa aming mga buhay. Panginoon, dalangin po namin ngayong gabi, Panginoon. Ikaw yung patuloy na sumama sa amin, maging sa aming pagtulog, Panginoon. Ikaw yung patuloy na humawak sa bawat isa, Panginoon. Panginoon, sa araw ng bukas, gawain mo muli, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pribilehiyo, Panginoon, na ito, na malaya kami nakakapaglingkod sa iyo, Panginoon. Amen. Na malaya kami nakakapagpuri sa iyo. Sa lahat ng gagamitin mo sa araw ng bukas, Panginoon, ikaw yung patuloy na sumama sa kanila, Panginoon. Puspusin mo sila, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Gamitin mo sila, Panginoon, ng maluwalhati, Panginoon. Itago mo palagi sila, Panginoon, sa iyong likuran. Bagamat ikaw, Panginoon, yung maihayag
magmaitaas sa aming mga buhay. Panginoon, maraming salamat, Panginoon. Ngayong gabi ko yung nagtagumpay, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa iyo po yung pinangmataas sa papuri, pagdakila at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po. God bless po. Good night po.